Nag-aalala ngayon si Kawhi na ang Clippers nag-i-struggle na manalo ng games after ng All-Star break. Hindi kasi binabanggit ni Kawhi yung kanyang season high na 33 points kontra Lakers kasi nga natalo din sila doon at almost 40 minutes ang nilaro niya. Matapos kasi yung All-Star break, naging 1-5 ang record ng Clippers. Technically, nasa number 7 sila ng standing dahil ang number 6 talaga ngayon based sa number ng panalo ay Minnesota. Ang isang reason doon kung bakit natatalo din yung Clippers, injured yung best player nila at leading scorer na si Norman Powell na mukhang matatagalan bago makabalik. Tumitindi na rin yung minuto ni Kawhi. Nasa 33 minutes per game lang nung nakaraan. Sa dalawang games sa LA, nagkaroon siya ng average na 38 minutes per game. Iniiwasan pa naman ng Clippers na mapuwersang maglaro si Kawhi hanggat hindi pa dumadating yung playoffs. Pero syempre, kailangan muna nilang makapasok sa playoffs para talaga magamit si Kawhi. Yun kasi ang ginagawa nila para ma-preserve ang health status niya. Laging nawawala yung best player ng Clippers dahil sa injury. Ngayon naman si Norman Powell na nung nakaraan nagkaroon ng left knee injury. Meron siyang patellar tendinopathy. Ngayon naman panibagong hamstring injury ang nakuha niya. Wala pa nilalagay na report nun kung kailan siya makakabalik sa lineup ng Clippers. Si Kawhi naman hindi pa naglalaro ng back-to-back game, nagkaroon din siya ng mga pahinga at trasado sila ngayon sa labanan sa standing. Lumipat ng arena yung Clippers kaso sumunod din yung malas sa kanila. Dahil ayon din kay Jerry West sa lahat ng teams na nahawakan niya, yung Clippers ang pinakamalas dahil lahat ng best player nila nai-injured. Kung matatandaan nyo dati, hindi nakapaglaro si Kawhi ng isang buong season dahil sa knee injury. Dito nagsimula kasi talaga yung mga injury ni Kawhi. Ang best player ng Clippers noong 2022 season ay si Paul George. Nasa playoff contention pa ng Clippers na kahit walang Kawhi, nakakalaban pa rin sila sa postseason. Kaso nagkaroon ng injury si PG sa siko at matagal siyang nawala. Nang bumalik naman si Kawhi, siya pa rin ang best player ng Clippers kahit nung 4 na superstar yung nagsama. Ayon mismo dito kay Jerry West dati, kahit sinong superstar ang ilagay mo sa Clippers, magkakaroon ng injury dahil yun ang tatak ng franchise nila. Mukhang lumalala naman yung sitwasyon sa Phoenix Suns. Papasok pa lang ng postseason ang mga balita na ngayon kung saan iti-trade si Kevin Durant. Mukhang hindi lang ito ang dahilan kung bakit nangangamote ngayon ng Suns. Dati sinabing si Nurkic walang relationship sa kanyang coach. Parang ang sagwang pakinggan. Kumbaga hindi ganun kaganda ang samahan nila ni Coach Mike Budenholzer. Kaya si Nurkic na trade din. Ngayon naman si Devin Booker ang lumalabas na nagkaroon ng tensyon sa kanilang dalawa ni Coach Mike Budenholzer na sinabihan niya si Booker na mag-tone down ng boses niya or kumalma habang nasa isang timeout. Matagal na nagkakaroon ng tensyon sa mga player at coach ng Suns. Dati si Bradley Beal nung nilagay siya bilang 6-man pero hindi umalma nun si Beal. Kung ibang player yon baka magreklamo pa sa media. Iba rin talaga si Beal dahil alam niya yung sitwasyon dati pa. Parang nangyari din kay Coach Monty Williams at DeAndre Ayton dati. Nang tinanong naman si Booker about doon sa naging sitwasyon nila ni Coach Mike Budenholzer, nagkaroon sila ng internal discussion. Hindi naman ganong kalalaan nangyari, pero syempre hindi naman niya aminin yun. Bukod kay KD na nasa trade rumors ngayon, kasama na rin si Devin Booker sa posibleng umalis ng Suns sa offseason via trade. Dahil matitindi yung makakalaban ng Suns at hindi pa rin ganong kaganda din ang sitwasyon ng mga player at coaches dito sa kanilang lineup, dun sila magkakaproblema. Kaya pa naman nilang humabol hanggang top 8 ng standing. Pero nga, natatalo sila dahil na din sa defense at ngayon nagkakaroon ng issue sa coach at sa player.